Hello guys, magandang araw po sa ating lahat and welcome back again sa ating YouTube channel. So bago po tayo mag-umpisa, gusto ko lamang po ulit kayong pasalamatan at i-shoutout especially po sa mga kababayan po nating OFW na nagsusumikap sa ibang bansa para lamang po matupad yung kanilang pinapangarap na bahay. So another inspiring and success story na naman po ang ating matutunghayan ngayon na bunga po ng pagsisikap na kababayan po nating Padre de Pamilya na nagtatrabaho po sa bansang Taiwan bilang isang factory worker. Lahat po ng details nito is babahagi ko po sa inyo para gawin po natin basihan kung tayo naman po ay magpapagawa ng bahay balang araw. Meron din po itong full video house tour para makita po natin yung labas at loob po nito na talaga naman po napakaganda, especially po yung kanyang color combination. Ito po yung unang-unang pag-usapan natin ngayon na pinaka-importante po bago po tayo magpatayo ng bahay na dapat meron po tayong floor plan dahil yan po ipapakita po natin sa mga workers para maganda naman po yung kalalabasan. Yan po ay gawa po mismo ng owner, pero kung may budget po tayo, magpagawa po tayo sa mga licensed architect para maganda po yung kalalabasan, especially po dun sa kanyang structural. So meron po itong sukat na 90 square meters na meron 3 kwarto, 1 toilet with bath, living room, dining room, kusina, and then terrace. Ito po pala yung kababayan natin mag-asawa na magbibigay po sa atin ng inspirasyon at detalye po ng kanilang bahay na si Mr. and Mrs. Jake and Joanne Manuel, and then meron na po silang 2 anak. So yun nga po, sabi nga po mismo ng owner, kwento po nila sa atin na hindi po talaga madali yung kanilang pinagdaan ng hirap bago po nila natupad yung kanilang pinapangarap na bahay. Year 2016 nung napag-isip-isip po ni Sir na mga ibang bansa dahil sabi nga po niya napaka-imposible po talaga nila matupad yung kanilang pinapangarap na bahay dahil medyo mababa po talaga yung kanyang sinasahod sa Pilipinas. Si Sir Jake po pala ay isang factory worker for almost 5 years dito po sa bansang Taiwan. And then sabi nga po niya kung wala po siyang pasok, nagsasideline po siya bilang isang online seller ng mga accessories ng mga e-bike. Dito po kasi sa Taiwan, yung e-bike po na yan is common na ginagamit or sinasakyan po ng mga Pinoy para makapunta po sila sa kanilang company, sa kanilang mga trabaho. At the same time guys, is gumagawa na rin po ng sirang e-bike si Sir para pandagdag po niya sa kanyang allowance at para may padala po niya sa Pilipinas, pandagdag po sa kanyang pinapangarap na pampagawa po ng kanyang bahay. And then yung kanyang asawa naman na si Ma'am Joanne ay nagmamayari na po ng isang maliit na sari-sari store para may pandagdag po sila sa kanilang pang-araw-araw na gastos. Sa mga nanonood po pala ngayon, sa mga new viewers po natin, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako din po ay isang factory worker po dito sa bansang Taiwan. Kung medyo malaki po talaga yung overtime po natin dito at maganda po yung company na napasukan po natin dito, is talaga pong matutupad lahat ng pinapangarap ninyong bahay, especially po kung pamilyado na po tayo dahil medyo malaki po talaga yung sinasahod dito. At mag-comment po pala lahat ng mga pwede mag-apply or lahat po ng mga gusto mag-apply dyan at magbibigay po ako din po mismo magre-reply po sa inyo. Magbibigay po ako ng mga agency na pwede po natin puntahan, na pwede po natin pag-applyan, mga legit agencies po yan. So yun guys, balik na po tayo dito sa detalye na pinapagawang bahay ng kababayan po natin. Ito po ay matatagpuan sa San Roque, Dao, Lubao, Pampanga. At nag-start nga pong ipatayo ito ng June 23, 2021. At hanggang ngayon guys is ginagawa pa lamang po yan, pero varnish na lamang po ng pinto and then pintura ng grills. Yun na lamang po yung kulang niyan at fully finished na po yan. So pag-usapan na po natin, especially mga materials na kanilang ginamit sa kanilang structural. Sa gravel, 3 track, sa buhangin, 4 track. And then yung kanyang hollow blocks na nagamit is size 5, 10 pesos po yung bawat isa. And then sa semento naman po is 200 pesos bawat sako. Yan po pala yung itsura ng kanilang window grills. Sa ngayon is pinapapinturahan pa po yan ng owner at yan po ay gumastos po sila dyan ng 12,600 pesos. And then pag-usapan naman po natin yung about po sa kanilang roofing. Yan po yung ginamit nila sa kanilang trusses. So dyan po sa kanilang trusses, gumamit po sila ng bakal, steel trusses, at ang ginamit po nila dyan na materials is tubular and C4 And then gumamit rin po sila ng C4 at tubular dun po sa kanilang hamba and lintel beam. Dyan naman po sa kanilang yero, color roof, long span type, color red. 60,000 pesos yung kanilang nagastos. So yan nga po, makikita po natin yung kanilang ceiling. Dyan po sa kanilang ceiling, gumamit naman po sila ng metal fairing and Hardeflex at nagkakalaga po yan ng 30,000 pesos
materials pa lamang po yon. At advice ko po sa inyo, kung magpapagawa po tayo ng ating ceiling, much better guys kung gagamit po talaga tayo ng Hardiplex kesa sa plywood. Yung plywood po kasi kung inanay po yun, wala na po talaga tayong magagawa kundi ipapa-repair na naman po natin. Unlike po nitong Hardiplex is hindi po yan inaanay. Bago po pala natin makalimutan, yung inaasikaso po pala natin bago po tayo magpatayo ng bahay, yung ating building permit. So dyan po sa kanilang building permit, nagbayad po sila ng 5,000 pesos. Yung building permit guys is yan po yung kinukuha po natin requirements para makapagpa-install po tayo ng sarili po nating kuryente. So yun nga po, habang nag-enjoy po tayo dyan sa panonood ng kanilang full video house tour, i-detalye ko pa po yung ibang mga nagamit po nila para pagkopyahan po natin. Kagaya nga po ng spandrel, gumastos po sila dyan ng 24,963 pesos. So dyan naman po sa kanilang pintuan, ongoing varnish pa po yan hanggang ngayon. 5 pieces po yan at nagkakahalaga po yan ng 19,800 pesos. Dyan naman po sa kanilang pintura, labas at loob, kasama na po doon sa kanilang ceiling, is gumamit po sila or nakagastos po pala sila ng 50,000 pesos, materials pa lamang po yon. And then dyan po sa kanilang tiles, gumamit po sila halos ng 60 by 60 cm yung sukat at ang nagastos po nila is 37,300 pesos. Dyan naman po sa kanilang sliding windows, another 22,000 pesos. So yan guys, patapusin po natin itong video para malaman din po natin kung magkano nga ba yung total na nagastos sa kanilang bahay. So almost fully finished na po yan. Ang kulang na lamang po niyan is yung kanyang window grills at yung mga pintuan dahil ongoing pintura pa po yun, and then varnish naman po dyan sa kanilang pintuan. Yan guys, napanood naman po natin, nasaksihan po natin lahat yan mula exterior hanggang interior, especially po yung kanyang color combination dun po sa labas. Talaga naman po napakaaliwalas at napaka-elegante pong tignan. So bago po din po natin makalimutan, about po pala sa kanilang mga workers, mga trabahador na gumawa po dyan sa kanilang dream house. Bali 7 persons po yung gumawa dyan, 3 mason and 4 po na laborer. So sa mason, ang bayad po nila is 700 pesos per day bawat isa. Sa labor naman is 500 pesos. Pre-snacks po sila. At yun nga po, lot area po pala nila na kanilang pinagpatayuan ng bahay is nabili po pala ni Sir Yan ng 150,000 pesos. Last year pa lamang po yun at ang sukat po niyan is 110 square meters. Ito na guys yung iniintay natin kung magkano nga ba yung total na nagastos dito sa kanilang pinagawang bahay. Ayon po mismo sa owner, ang sabi po sa atin, umabot na po yan halos ng 1 million pesos. Labor and materials at kasama na po yung kanilang lot area na nabili po nila ng 150,000 pesos. So kung bahay pa lamang po yan, siguro sabi nga po ng owner nasa 800,000 pesos mahigit.
So ang kulang na lamang po niyan yung paglalagay po nila ng kanilang grills and then yung kanilang pintuan doon po sa kanilang kwarto dahil pinapapinturahan pa po yung kanilang grills at yung pintuan naman is pinapabarnish pa po nila. So yun guys, maraming salamat po sa lahat po ng sumuporta dito po sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po tayo. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat and God bless all.